Makasaysayang araw po, it's showtime! Sa buwan na ito, darating ang Santo Papa, Pope Francis, sa bansang Pilipinas. Magbalik na tayo sa isang nagdaang papal visit sa loob ng 3 araw noong 1970, ang pagdalaw ni Pope Paul VI, ang tinaguriang The Pilgrim Pope. Siya kasi ang unang papa ng Iglesia Katolika na naglakbay sa labas ng Italia sa makabagong panahon. Ang 3 araw na pagbisita sa Pilipinas ay bahagi ng malawakang paglalakbay sa Asya, ang pinakamahaba at pinakanakahahapo sa 7 taon na niyang papasiya nung panahon na iyon. Ang paglalakbay rin niya na ito sa Asya ang kanyang magiging huli. Taon niyon ng sigwa ng unang kwarto, kaya naman mahalagang pagbisita para sa Pangulong Ferdinand E. Marcos. Alam niyo ba na sa gitna ng matiwasay na paghahanda para sa pagbisita, 9 na araw bago dumating ang Santo Papa, sinalanta ang Pilipinas ng bagyong Yuling at maraming puno mismo sa Rojas Boulevard ang nasalanta. Ngunit, mas lalong naging excited ang mga tao sa pagbisita ng Papa. Kumbaga, we will survive. Mula sa Da Vinci Airport sa Roma at sa isang maikling stopover sa East Pakistan, dumating ang Alitalia plane ng Santo Papa noong November 27, 1970. Pagbaba ng eroplano ng Papa matapos na batiin ng Pangulong Marcos at unang ginang Imelda, bigla na lamang siyang nilapitan ng isang mamang nakasuot na pari na bigla na lamang na binitawan ng kanyang krusipiho. Nilabas ang kanyang 10-inch na kris at inundayan ng saksak ang Papa. Agad siyang naitulak palayo ng obispo ng Malaysia na si Anthony Dennis Galvin at ng sekretaryo ng Papa na si Monsignor Pasquale Machi. Ang nagpanggap na pari ay isang Bolivianong pintor na si Benjamin Mendoza. Isang pagtatangka sa buhay ng Santo Papa ang napigilan. Tila hindi siya nasaktan, subalit nang siya ay sumakabilang buhay noong 1978, natagpuan ng 2 saksak sa dibdib ng Santo Papa na tila tiniis lamang niya at nagpatuloy pa rin pala siya sa paglalakbay noong araw na iyon. Isang motorcade ang naganap mula sa Paliparan tungo sa Katedral ng Maynila kung saan siya nakita ng napakaraming tao. Matapos ang kanyang misa sa katedral, tumungo siya ng alas 5 ng hapon sa palasyo ng Malacanang upang makapiling ang unang pamilya. Kinabukasan, tumungo si Paul VI sa Universidad ng Santo Tomas upang makapiling ang Now Generation, ang tawag sa mga kabataan noon. Ito lang naman kasi ang Pontifical University sa Pilipinas. Nung hapon na yon, tumungo siya sa Rizal Park upang magkaroon ng misa at ordinasyon ng mga pari na nilahukan ng Pangulo, unang ginang at ng 2 milyong katao. Pasilip-silip din siya kung minsan sa kanyang tinutuluyan ang Apostolic Nunciature sa Taft Avenue. Kinabukasan, November 29, nagmisa ang Santo Papa sa Quezon City Memorial Circle. Pinasinayaan ang Radio Veritas at sinarado ang Asian Bishops Meeting. Tumungo sa isang housing project para sa mahirap, ang St. Joseph the Worker Foundation Village. Bumisita noong tanghali sa Villa San Miguel, ang residensya ni Rufino J. Cardinal Santos, ang arsobispo ng Maynila, at bumisita rin sa mga mahihirap sa Tondo bago mamaalam sa mamamayang Pilipino sa Paliparan kinagabihan. Isa lang ang masasabi ko sa pagbisitang ito. Hectic. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.